Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na naman tayo, ang ating pag-usapan ay patungkol po sa pangatlong artikulo ng impeachment laban kay Sara. At mas maganda po pag-usapan kaysa yung White Ribbon Rally kanina. Ang tawag doon, White Rabbit. Walang kwentang rally yun kanina. Pasensya na sa mga kaibigan ko na nagsusuporta ng rally na yan. But the rally is useless because there is no unity. The problem with the other men who joined, they are just insisting on what they want. They are so greedy as to their own interests. Dapat sana kung isang tabi lang nila, kung talagang corruption ang kuhan, dapat corruption lang. But the problem is, galit sila kay Sara Duterte sa impeachment. But the problem is also, again, their belief that Sara is guilty is something that is not founded on anything, but their belief is so firm that is only a matter of belief. Pero pag-usapan natin mamaya. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Magandang umaga. Ito pa isa pong channel ID natin. Sa Pilipinas, kilala ang tindig. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisip-sip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod
Ladies and gentlemen, ang ating pag-usapan nito ngayon, nakatutok tayo ngayon sa Artikulo 3. Yung Artikulo 3 po ng impeachment na reklamo laban kay Sara ay ang patungkol po ito sa envelope na binigay kuno ni Sara Duterte binigay kuno ni Sara Duterte sa mga opisyal ng DepEd, sa mga USEC, kay USEC Gloria Mercado lalo na. At sinasabi daw ito ay bribery. Pero ito yung konteksto diyan. Kinasuhan siya sa claim na Manila. Sinabi nila ni Gloria tsaka yung ibang mga opisyal na may binigay na envelope sa kanila. Not directly from Sara, pero may ibang mga opisyal ang nagbigay. Ang pagbibigay daw nito ay at that time, yung pinakamalaking nabigyan ng envelope ay head po siya, chief siya ng tinatawag na Bids and Awards Committee. Morning, Richard Chan, watching from Kuwait. Magandang umaga sa Pilipinas ang oras. Si Dennis Kausing, Brad, ang gandang mga umaga sa kapatid ko. Mel Baruelo, hello, Dr. watching from Europe. Wow, ang galing. We're in Europe. Saka ba sa France, sa Italy, sa Belgium, sa Austria, o sa kung saan man. Romulo Domingo, galit ka sa akin, makinig ka na lang. Evangeline Kabuko, magandang umaga po. So ito po, inakusan si Sara na namigay ng tinatawag na envelope. Para daw yun sa mga, kung project ba? So, Reggie Espanyola, good morning. Marmons, maayong aga, dila sa Marbel. So, pero, parang lumabas pa ito ang katapusan nito, hindi alam kung ano ang para saan ang pera. Although, ang hindi natin maitatanggi na ang nabigyan ng mga envelope ay mga member ng Bids and Awards Committee ng DepEd. So kung Bids and Awards Committee, ang ibig pong sabihin yan may project. So, ibig sabihin ba, nagbigay ito si Sara para makakuha ng proyekto? Parang hindi po ako maniwala na gano'n. Anyway, nilalagay ko lang sa konteksto. Kayo na mag-judge kung mali ba si Sara o hindi. Ang una kong sinasabi diyang bakit mali ay kung ikaw pong secretary, vice president ka pa, kailangan mo pa ba mamigay ng pera para sumunod ang tao mo sa iyo kung ang pakay mo ang mananalo ka sa project? Yan ang unang tanong. So, hindi ko sinasabi na corrupt dito si Sara pero hindi din natin masabi na hindi siya corrupt. Na pareho, balance. So, ngayon, ang tingnan natin ngayon, judgment call ko, totoo may namigay. At totoo tinanggap. At ang binigyan ay may kinalaman sa mga proyekto ng Department of Education. So sa proyekto na yon, na mga sila nagbibidding, sila nagpapanalo ng mga kontraktor. So yan ang tanong natin ngayon dyan is this. Kung gano'n ang tanong natin ay, paano ba maging guilty kung guilty? Okay. Ang sabi naman ni Sara, nabirwa paliwanag niya ay, ang may-ari po ng tinatawag na ang may-ari ng envelope, sabi ni Sara Duterte, ay si Lisa Marcos. Happy birthday kay ex-congressman Dr. Peter Bascon Miguel. Happy birthday. Kanami, sang koronadal. Kanami, isang bagong koronadal. Mayong aga kay Mayor Bing Pabi.
Si Beth Coloma, Ireland. Okay. So, ngayon, diretso na ngayon. Pakinggan natin ngayon, basahin muna natin ang akusasyon sa impeachment. Then after that, ipresenta ko yung ebidensya ng House of Representatives. Ito po yung artikulo. Artikulo 3. Si Sara ay nag-commit daw ng bribery. Graft and corruption, culpable violation of the Constitution, at betrayal ng public trust nung namigay siya ng pera na regalo o bayad sa mga opisyal ng DepEd, Department of Education, para daw kung may induce sila at ibig sabihin ng induce, maingganyo na paikutin ang batas ng procurement law. Ang ibig sabihin ng procurement law, yun mga bidding. So basahin natin ang kanilang muna na akusasyon. Nasa English, sinabi niya, DepEd Undersecretary for Human Resource and Organizational Development Gloria Humamil Mercado was appointed to her position in August 2022 and was designated as head of procuring entity in February 2023. Soon after her appointment as head of procuring entity, between February 2023 and September 2023, Yusek Mercado nakatanggap siya ng siyam na envelope na naglalaman ng 50,000 bawat isa. Cash! At may label na Hope. At ang mga envelope na ito ay paulit-ulit na binigay sa kanya ni DepEd Assistant Secretary Sunshine Fajarda or Asik Fajarda, na nagsabi daw sa kanya na ito ay nanggaling kay Sara Duterte. Ang mga sirkumstansya na sa pagbigay ng envelope na yan ay parang nagpapahiwatig na ito ay para impluwensyahan si Gloria Mercado para sa kanyang desisyon bilang head of procurement entity. Kasi siya ang responsable sa pag-approve ng lahat ng desisyon ng Bids and Awards Committee para sa Department Secretary. In fact, when Yusek Mercado refused to heed the request of Assistant Secretary Reynold Bonsayak, a close associate of the respondent, to disregard procurement rules, Yusek Mercado was urged by then Vice Presidential Chief of Staff Zuleika Lopez to tender her resignation. So ito, ulitin natin. Naka-English kasi. So, lumalabas ito na may transaksyon na parang hindi naman wala sila may transaksyon, kundi sinabihan siya ni Attorney Reynold Bonsayak na siyang classmate ni Sara Duterte sa San Sebastian College of Law. At abogado rin, siyempre. At ginawa siyang Assistant Secretary o spokesman ng Department of Education. Na hindi natin maintindihan anong ibig sabihin i-disregard ang batas ng procurement ng bidding. At si Yusek Mercado daw ay parang parang pinipilit ni Vice Presidential Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez na mag-resign. Okay? So, si Resty Ocias naman ay nag-assume sa opisina bilang DepEd Director 4 noong January 17, 2023. Sa gitna ng Abril 2023 hanggang sa Setyembre 2023, nang ang DepEd ay nagkaroon ng access sa confidential fund, si Asik Fajarda ang nagbigay ng pera kay Director Ocias. So pangalawang tao to siya na binigyang pera. 4 na envelope naman ay binigay sa kanya. At ang bawat envelope ay naglalaman ng 12,000, kukunti lang, at saka hanggang 15,000 sa cash. May pangatlong tao sa DepEd,
si pangalan naman si DepEd Chief Accountant Runa Catalan. Sa 2023, nakatanggap din siya ng siyam na envelope. Pero ang kanya naman ay naglalaman ng 25,000 kada isa. Kada isang envelope. Mula naman ito kay Asik Fajarda. Na si Asik Fajarda rin ang nagbigay ng pera. Siya ba nagbigay ng pera kay Gloria Mercado? O yun, si Sunshine Fajarda din. So, ibig sabihin, si Sunshine Fajarda po na disbursement officer sa DepEd ay siya namigay ng pera. Kahit nga yung binigay kay Risty Osias, siya rin. So, sa madalit sabi, sa tatlong opisyal ay si Asik Fajarda nagbigay. Pero iba-ibang laman, magkano ang halaga. Ngayon, sa testimonya naman ni Yusik Mercado, Gloria Humamil Mercado, noong September 25, 2024. At saka sa testimonya rin ni Director Osias noong October 17, 2024. At ng testimonya rin ni Miss Catalan noong November 7, 2024. During the Committee on Good Government public hearings, naka-establish daw na during the term of Sara as Defense Secretary, si Asik Fajarda ang namigay nito mga pera para representing pa daw pa sa pundo na nanggaling pa sa kay Sara Duterte. At sabi nila, naniniwala yung mga pinagbibigyan ng pera na para sila impluwensyahan sa kanilang ginagawa na trabaho na sumunod daw sila kung ano ang iutos sa kanila ni Sara Duterte. Yan po ang sinabi. So, ang ginawa naman ni Sara daw ay paglalabag to isa Article 212 o di kay corruption of public officials o indirect bribery. May connection ito sa Article 210 o direct bribery ng Revised Penal Code na sa pamamagitan ng pagbigay ng pera para mahikayat ang opisyal na labagin ang kanilang trabaho. Ang ginawa daw ito ni Sara ay graft and corruption. At labag ito sa Republic Act 3019. At ang respondyente na si Sara ay kinukurap niya itong mga taong ito. Tapos sabi ng mga umakusa sa kanya, sila ni Jerby Luistro, sabi nila na ang sa action doon na ito na ginawa natin ni Sara ay nag-constitute ng betrayal o paglalabag sa tiwala ng taong bayan. At ito pa, at ang testimonya doon ni Yusik Mercado na tumanggi na tumanggi daw sa pera at tumanggi na bababuhin ang kanyang trabaho ay nagdulot na para siya ay paresignin sa opisina. Ang totoo dyan, nag-resign siya. So sa paggamit na ng pundo sa pagsuhol sa mga opisyal, sabi ng mga nagkumakusa sa kanya ay dapat daw i-impeach si Sara Duterte. Okay? So, yan po ang akusasyon. Pakinggan naman natin ang presentasyon. Ano naman ang depensa ni Sara? Pakinggan natin. Dali lang. Ang bago ko isa lang ang video, napakinggan ko na po to Duarte ang depensa ni Sara. Ang sabi niya, itong mga envelope daw nanggaling kay Lisa Marcos, pinapabigyan ni Lisa Marcos. Yan po ang sinabi niya. So, ano natin ngayon ang video? Ikabit natin ang video. Ito. Tapos pakinggan natin, analyze natin kung guilty ba si Sara o hindi. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin,
kung magagawa ba yung 20 pesos. Tika mo na, ang unang sinabi niya tungkol sa 20 pesos, mawala tayo sa topic. Pero hindi ko kasi ma-identify kung saan banda dito ang kung saan dito banda tungkol sa envelope. Okay. So, pakinggan na lang siguro natin yun. Pero mahaba lang kasi ang play. Sige, pakinggan na lang natin. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Anyway, ito po yung ebidensya ng ano. Ebidensya po ito ng tawag nito ng ano nang umakusa sila ni Jerby Luistro. Tuloy na lang natin. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling Diretso na natin. us for the longest time. We trust her. Ito na tayo. Ang mukha. Ihan mo ako saan kukunin ang pera. Ito. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirahin mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hira sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo.
pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya. Pumunta siya. Maayos siya kumausap. And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos buhaghag na ninyo tanan ang gisubmit namo sa COA. Tama ba yun? Chairman Gamaliel Cordoba. Sinasabi niya, mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals. Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? Ninyo. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Nagpigil ako na nagpigil. Kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo sirain ng pangalan ko kasi I have nothing to lose. Sinira niya na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin niyo. Hindi ko alam paano nakakatulog ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon-bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Ungab, Chairman ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya, paano nawawala ang pera? Paano nyo ginagel ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. In-attach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office.
Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Anong sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo. Media, negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamkamin mo ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Walang boboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibilhin ko lahat ng tao ng pera. Kaya pobre man mong tanan, kwarta na may inyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Vice President man, walang boboto sa iyo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? E di lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Kasi magnanakaw ka. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, buwan-buwan, certification lang ng congressman.
1 million, 2 million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. May MA ako sa DepEd, may MA ako sa OVP. Pero sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Pero ikaw, pirma mo lang, hindi mo nga ata pirma yan, pirma lang ng staff mo yan. Milyon-milyon dyan sa Committee on Accounts. Lumalabas ang pera. Pirma nyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Yan ang Pilipinas. Yan ang bagong Pilipinas. Kriminal ang speaker. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Sinungaling, presidente. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong. Sarap-sarap ng kain ninyo, buffet, dyan, dito, sa House of Representatives. Alak, lahat. Lahat ng juice, lahat ng mamahaling wine. Pero yung taong bayan na prinamisan ninyo ng 20 pesos na rice, yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, anong sabi nila? Asin lang okay na mi, anad naman mi ana. Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Saan ka nakahanap ng bayan na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning government, umukay na lang sa asin. Buti na nga lang, abogado si Attorney Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand. Hello? Naririnig po ba ako, Princess Maui? Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong hopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Ayan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay lang Nag-aalala po kami para ma'am, sa kasi inyo. sila naman nauna eh. Sila talaga yung bastos eh. You reap Opo, what you okay. sow. Yeah.
Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday Group, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Okay pala, itigil ko muna. Pag-usapan natin muna yung balik na rin, sa sunod ko na lang na vlog, pag-usapan yung doon pala, bago siya magsalita na nag-hire ako ng tao para ipapatay sila ng BBM, Lisa, at saka si Martin Romualdez, ay dahil pala yun sa may nagtatanong at nagsabi na delikado sila kasi parang ititreat mayroong tinatawag na planong Romanov ang tawag. Ang planong Romanov po ay, ayon sa pag-intindi ko sa pagkwento niya, uubusin, patayin ang mga Duterte. Ano ba yung Romanov? Ang kwento po ng Romanov ay ganito. Ang pamilya Romanov po, sila po yung Tsar, yung king sa Russia. Panahon na ng Bolshevik. At nung manalo ng Bolshevik, pinatay lahat ng mga pamilya Romanov. Pati hanggang bata. Hanggang mga bata, 2-year-old, 1-year, pinatay lahat. Yan po. So, ibig sabihin, plan Romanov ang gagawin nila kay Duterte. So, iyan po ang depensa ni pangkontra ni Sara. So, anyway, ang puntahan lang natin ito ay yung ano na lang, yung patungkol sa envelope. Sinabi niya po niya sa envelope na ang nagpabigay ng envelope ay si Lisa Marcos. Di ba, balikan ko dito. Ulitin natin. Ulitin natin. Dito ata.
Oh, yan. So, ladies and gentlemen, ay, hindi pala na-play, no? I-play ko ulit. Nakalimutan ko. I-play ko ulit. Ulitin natin. Sayang. I-add natin sa stage. Sayang. To get the votes of people. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo, dahil ayaw na namin tumulong sa inyo. Ganito gagawin ninyo. Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. So, yan ang pag-ikot-ikot yung tinatawag ni Benji Magalong na 777. Namimigay ng pera sa lahat ng mga congressmen na sasama. So anyway, nalaman na natin na talagang may video evidence na hawak si Sara. Sigurado ako ipipresenta na yan sa hearing sa impeachment para dito sa artikulo na ito. Yung article na namimigay siya ng envelope. Meron siyang video pa na nagsasalita si Lisa Marcos.
So ngayon, magaling ang taktika ng ng mga abogado ni Sara. Pag tiningnan ko, inusisa ko ang kanyang sagot, yung kanyang mga sinumiti ng pinamarkahan ng mga ebidensya na isusumiti niya, hindi pa nakalagay ron. So bakit hindi nilagay? Kasi po, taktika rin, ginagamit ko rin taktika. Pag may kaso po ako, sa unang bigay ng papel, hindi ko muna binabanggit ko ano mga ebidensya ko. Bakit? Kasi pag mag-hearing na sila sa harap ng Senate impeachment judges, ay saka na lang nila ilalabas kung ano pa ang pinaka-final nilang mga ebidensya. Ganon po taktika ng mga abogado, mga tacticians. Hindi kagaya ng mga abogado nila ni Jenky Luistro na nag-iingay. Sila ang tunog lata. Inaakusahan nila yung mga kwan ni Sara, mga abogado na tunog lata. Pero sila ang tunog lata, putak ng putak. Lumalabas na kulang-kulang sila ebidensya. So ito ang pag-usapan lamang natin, itong Article 3 na nag-akusa kay Sara ng bribery sa pamimigay ng mga envelope. So ladies and gentlemen, I have shown to you the video kung saan nanggaling yun. At dito mo rin makikita na malakas ang ebidensya ni Sara panlaban yan at ilalabas niyan. Magugulat na lang tayo. O, ngayon, having said that, may isa pang siyang sinabi, gusto ko ipakinggan muna natin. Kasi hindi naman ito napakinggan natin lahat eh. Ito yung official na Yes. depensa sa envelope. As we're speaking right now po, merong ongoing House probe. Actually, a minutes ago, former Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with HOPE, or the Health Orchestrate Positive Learning. A DepEd project, she believes it could be to influence her decision as HOPE. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay dun. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, di ba, sa iba't ibang lugar naman sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our Undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba
na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin. Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is a loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. You go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, ayoko, factual lang ako ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi execom. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Department of Education. And bago pa lang kami nun. In fact, pag alis ko, 2 years lang kami, very, very new. Na nagulat ako. Kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman trabaho. And then, ganun din ang ginawa niya. Nung umalis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. One of the offices of the senators din, nandiyan yan siya ngayon. And yung isang kaibigan ko doon sa Senado, narinig namin, sige na siya atake. Inaatake niya si Michael Poa, si Reynold Monsayak, si Gerald Chan. Iyan ngayon yung nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, dyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusolicit ka sa isang private company on paper 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Okay. So, maliban pala dun sa katotohanan na may utos si Lisa Marcos na ibibigay yung mga envelope, may iba pang issue pala ito. Nag-solicit siya ng 16 million pesos sa negosyante na may negosyo sa Department of Education. At pinapalabas niya na iyon ay utos ni Sara Duterte bilang secretary ng SEC, ng Department of Education. At siya ang HR, ibig sabihin Human Resource Head sa Department of Education. Dapat ikaw ay marunong makiharap sa lahat ng tao, alagaan mo lahat ng tao para magiging masigla at maganda ang kanilang trabaho. Pero lumalabas na sabi ni Sara, ay sinisiraan yung mga kasamahan niya sa opisina. Well, in that case, no. So, ang specific na Artikulo 3, ang sakop nitong impeachment na kaso na to. Ang akusasyon sa kanya ay namigay ng envelope. It turned out, may abangan natin ang depensa ni Sara. Kung mag-hearing na, makikita natin. Magugulat tayo dyan. So, alipot-pot, sino magnanakaw, bahala ka na mag-isip. Basta pinalabas ko, bahala kayo mag-desisyon. Ang gusto ko lang sana malaman, sino Milya, sino sinasabi mong sinungaling. Ikaw naman alipot-pot, sino bang sinasabi mong magnanakaw? Si Chrissy Brooks, Dr. Toots,
Mr. Romualdez Tambi, o lagi kang binabanggit, Tambi. Tensnis, magnanakaw din yung Lisa Tanas na yan. Pag nagkataon sa 28, takbo ng ibang bansa yan. O, sino pa iba? Si Bugoy, Katong. Tandaan mo, hindi na magtatagumpay ang masasama. O ano bang, sino bang masama? O ano kalbo ba tawagin mo ko kalbo? Wala na nga akong buhok, tawagin mo pa ako kalbo. anong masasabi mo kung tinatawag mo kong kalbo? Anong masasabi mo sa taong nakikinig sa kalbo? Mr. Romualdez, wala pa nga ngayon. Sige, Michael Glenn Lucero. Ipatawag si Lisa para magiging comedy ang trial. Nako. Michael Bastes, mga kabatad na mga politiko, ubos yabang ninyo pag nagpresidente si Madam Sara. Tama po kayo. Al Capone, tapos Edgar Arellano, didiis pa rin ang mananaig. Kaya Edgar Arellano, mga maleta, gang magnanakaw, sabi ng 18 Brave Marines. Al Capone, Sara 2028. Tapos, Bagalay, Irene, Sara for President. Mr. Romualdez Tambi, that's true. Edgardo Arellano, mga buwaya, sagutin nyo pati mga tanong ni BP Sara. Benric Amador, bahala ka na mag-desisyon kung ano sa tingin mo. Si Bugoy Katon, bahala ka na kayo. Si JP Danan, Murit, si Raulo. Sige, bahala na po kayo si Romel Bingson. Naging bigat sa mga kabsat, iabak sa mga kabalen. Magandang umaga sa lahat ng Pilipino. Maray na aga sa mga Bicolano. Maupay nga aga sa mga waray-waray. Maayong buntag sa mga Cebuano speaking. Maadyong buntag sa mga taga-Bohol. Maray may naat sa mga tausog. Mapia kapipita. Langon sa mga pakat. Ago pagare. Buenos dias. Todos amigos, amigas in La Zamboanga Hermosa. Juan Sipag, Baliw. Okay, sino pa? Mr. Romualdez Tambi, Bisyam Zanjid, Zara, Dugyot Gong Dutayak, galit kay Sara to. Michael Bastis, Lisa Taras, Cesa, Tambi Ben, sa Mr. Romualdez Tambi. Okay? So, dyan na lang po, Maripusa. Hanggang dyan lang po tayo at maraming salamat po sa pakikinig. At least, klaro ha, iyan ang Artikulo 3. Sa tingin ko, konklusyon ko, panalo na si Sara sa Artikulo 3.